single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Hi guys! Welcome back to my channel. So once again, this is Brian Loves. So ang pag-uusapan po natin ngayon is hindi po siya makeup tutorial or everything. So nakita nyo naman po na this video is all about magkano nga po bang dapat nating i-price sa makeup services na ino-offer natin sa ating mga clients. So basically, kung gusto nyo pong malaman kung ano po yung mga tips, ito po ay opinion ko po lamang kung paano po tayo magpa-price sa mga clients natin. Kasi dami ko pong nakikita sa Facebook or in personal life po na para pong binabarat yung pagme-makeup. So, kung gusto niyo po magkaroon ng idea kung paano po ang tamang pricing sa ating mga clients, so just keep on watching. Okay, so to start with, paano nga po ba or magkano nga po ba ang dapat nating pina-price sa makeup services na ino-offer natin sa mga client natin. So, sa probinsya po namin, nung nag-start po ako, by the way, para lang po sa kaalaman ng mga nanonood or nang nakapanood na video na to, mga magti 3 years pa lang po akong nagme-makeup, and hindi naman po ako ganun kasikat, and nung nag-start po ako, pinapatulang ko po yung 100 per head or 150 per head na bayad po sa pagme-makeup. Ayun po is one way po ng paraan, or ayun po isang way po para po ma-practice tayo. Kasi iba po kasi yung experience kapag po talaga mukha po ng ibang tao yung mini-makeup pa natin. Kasi syempre, ang pinakaunang mukha na pinagpa-practice natin is yung mukha natin. And ang tendency po kapag ganun is nasasanay tayo. So yung mga techniques na ginagawa po natin sa sarili natin, ayun po yung usually ginagawa natin sa mga first nating client kapag po bago pa lang po tayong nagme-makeup. So, kaya po, yun nga po, ang price po nung nag-uumpisa pa lang po ako, sa probinsya po yun, nagre-range lang po siya ng 100 to 150, pinapatulang ko na po, minsan po 250, ganun, 200, para lang po makapag-practice ako. And syempre, sa probinsya po, although syempre, ang minimum lang naman po doon is hindi naman po parehas dito sa Manila, na umaabot po ng 500. So sa probinsya po, ang minimum lang po dun sa amin is naabot na po yung last po na latest na minimum sa probinsya namin is 305. So, going back po sa ating concern ngayon, so, magkano nga po ba? So, sa probinsya kasi is, ang usual na pina-price nila doon is 350. So, mahirap po makipagkompetensya kung magpa-price ka po ng 500. Siyempre, marami pong nag-chat sa'yo. Personal experience po to, yung kunwari may mag-i-inquire sa'yo, magkano po hair and makeup services? Tapos, pag sinabi mo pong 500, ang nangyayari po, hindi na po sila nagre-reply. So, isa lang po ibig sabihin nun, if either hindi sila interested, or ang pinakauna po talagang concern doon is namamahalan po sila sa 500, which is para po sa akin reasonable naman po ang 500 kasi syempre magpapamasahe ka pa po, yung effort pa po, yung product pa na ginagamit natin, syempre hindi naman po ito mga fake products. At least naman po kahit Everbelena or mga Shawil or Sansan, yung mga local brand or mga drugstore makeup naman po ang ginagamit natin, hindi naman po yung mga fake. So syempre gusto pa rin po natin yung mga best products sa client natin. So dito po sa Manila, nung dumating po ako, syempre ang dami ko pong sinalihang page sa Facebook, or basta ang dami ko pong pinasasala ng mga group chat, mga group page sa Facebook, and dun ko po nakikita yung mga price or ranges ng price nung ibang makeup artist. Kaya po ako nagkaroon ng mga idea na i-share kung magkano nga po ba ang dapat na charge natin. So para po sa akin, personally, kung dito po sa Maynila, 700 to 800, 700 to 1,000, depende na po yun. Ang ginagawa ko po kasi sa pag may nagtatanong po sa akin, 700 for regular hair and makeup na po yun. Pero kung outside Quezon City po or medyo malayo-layo, syempre nakalagay, ang sinasabi ko po is may tendency po na mag-add po tayo per transpo. Hindi naman po kasi ganun kadaling mag-makeup. Ang iniisip po kasi ng ibang tao,
makeup kit lang na maliit yung dinadala natin, guys. Syempre hindi. Ang dami-dami nating dinadala na sobrang bigat. But in my case, syempre gusto ko po na mas mura lang po yung offer ng services. So syempre hindi ka na kukuha ng assistant mo o ng hairstylist, lalo na kapag yung client mo is isa, dalawa lang naman. So syempre ikaw magbibitbit ng lahat, friend. Ring light, makeup bag and everything, blower, plancha, lahat po binibitbit mo. Minsan po ang dala ko po kapag nagme-makeup is 3 bag. So, ayun po, kung may nanonood man po dito na nagpapa-service po ng makeup, huwag naman po nating baratin yung mga makeup artist. And so, ayun po yung idea. Usually po, kapag dito sa Maynila, nasa 700 to 1,000. Depende po yun sa makeup artist. Kasi minsan po, ang formula po ng paggagawa ng price, ng bayad po sa makeup service na ginagawa natin is minsan po yung tenuity. So, kung matagal ka na pong nagme-makeup, syempre, ang dami na pong nakakilala sa inyo. So, it's one po na factor na pwede ka pong magmahal ng price nyo. And second thing po is yung mga products po na ginagamit natin. So, syempre, kung mga high-end naman po yung mga product na ginagamit natin, hindi naman po basta-basta. So, syempre, karapat-dapat naman po na mag-price po tayo ng medyo mahal po sa ating mga clients. Syempre, hindi naman po natin pinupulot ang yung mga products kung saan-saan. And wala naman pong nagbibigay sa atin ng products na libre sa mall kapag pumunta po tayo. So, kaya po ayun po yung mga factors na nakakapagdagdag po kung bakit po nagmamahal yung makeup services na ginagawa natin. So, kung baguhan ka lang po sa industry ng pagme-makeup, so, alam ko pong mararanasan yung babarating kayo na po yung rate nyo po is 500 or kahit ano pong rate nyo. Syempre po, ang dami pong taong tumatawad sa price. Hindi naman po natin na maiwasan na bigyan po sila ng discount. Syempre ganito, ganyan. And isa pa po is yung hindi naman po kasi palaging araw-araw yung nagme-makeup tayo. So ang nangyayari po kahit po minsan binabarat na po tayo, gumugo na lang po tayo. Kasi syempre nga hindi naman po tayo palaging nagme-makeup. So kahit po 300, 400, gumugora na po tayo. Kinakagat na lang po natin yung offer ng mga client natin. So, kapag po wedding, ang pinag-uusapan siya, syempre, minsan po package po yun. And kapag wedding po, may mga bride po na nagre-request ng airbrush. Sorry. So, may mga bride po na nagre-request ng airbrush. So, personally po, wala po akong airbrush na airbrush kit or airbrush na tool. Kaya syempre hindi pa ako nag-offer ng airbrush. So, ang alam ko lang po, ang nakikita ko po sa Facebook na ino-offer po nila is it's ranging from 2,500 to 5,000. So, it depends again sa tenuity nung nag-offer na makeup artist. So, kung medyo baguhan ka pa lang, so yung iba po nag-offer po sila ng 2,000 to 2,500 hanggang 5,000 po yun. Sa bride lang po yun. Syempre iba po yung package ng makeup sa kasal na kasama na po yung mga flower girl, kasama na po yung both mother ng parents, yung mga bridesmaids. So usually po kapag kagana na, kapag ka-package po yung ginagawa sa kasal, lalo tas sikat po yung makeup artist, ang nangyayari po dun nasa mga 15 to 20,000 po ang binabayad nila dun. And sa akin po sa probinsya namin, syempre pabalik-balik po tayo sa probinsya namin. So, sa probinsya po namin kasi, mga tao po dun syempre hindi naman po ganun kayayaman. So, ang rate lang po sa amin dun is 5,000. 5,000 for 10 people na po yung ginagawa ko. 5,000, syempre baguhan nga lang po. So, 5,000 for 10 person, kasama na po dun yung bride. And kasama na din po dun yung hair. And syempre, kukuha ka po ng assistant. Syempre, maghahati po kayo. So, ang mapupunta na lang po sa akin is nasa mga 3,000 something na lang po. Ganun po yung mangyayari. So, ayun po yung mga factors na nakakapag-contribute kung paano po tayo magpa-price. So, ang masasuggest ko lang po kapag po bago kayo sa industry, wag po nating sanayin sila customer na
na napakamura po ng ginagawa natin. Although alam ko po na ginagawa po natin yung para makapag-practice tayo. So para po sa akin ang reasonable po na price sa pag-makeup is nasa 500 po. And yung 500 na po yun, ang masasuggest ko po doon is hindi po yun home service. So kung kayo po yung pupunta personally sa bahay or sa place po ng makeup artist, 500 is enough na po. Pero kung ang makeup artist pa po yung pupunta sa inyo para po gumawa ng hair and makeup nyo, 500 is not enough. Syempre kung pamasahe pa, pero depende po yun, baka mamaya naman po kapitbahay nyo lang po yung makeup artist, tapos syempre alam na po mag-charge kayo ng for transpo na 100 or 200 or something. So ayun po, balansehin na lang po natin. Tignan po natin kung gaano po ba kalayo yung place nyo and yung tinurity po ng makeup artist. Syempre exposure po ito yun sa kanila. Ang pinaka-goal po nun minsan is yung portfolio po ng makeup artist na makakuha po sila ng picture ng output ng ginawa nila. So guys, if you have some ideas to share, like for the pricing, kung paano nyo po ginagawa yung pricing nyo, comment down below para po malaman natin. Okay? So, sana po nakatulong po itong video na ito para po magkaroon kayo ng idea kung paano po natin gagawa ng pricing or paano po natin i-offer yung service natin sa mga clients natin. And, by the way, bago ko po nga pala tapusin yung video na ito. So, isa pa po is yung pag may nagre-request po na kapamilya natin na gusto magpa-makeup, so kunwari po, mga pinsan natin, mga tita natin, alam ko naman po na syempre magkadugo, pero one way po na pagsusupport sa kapamilya natin na nagme-makeups is wag na po tayong humingi ng tawad. Kasi may nabasa po ako, so ang sabi po doon, kung yung mga kaibigan mo po o yung mga kapamilya mo, humihingi po sila ng, kunwari may business ka po, tapos humihingi po sila ng discount, hindi po siya isang way ng pagtulong or pagsusupport sa kanila. So, one way po ng pagsusupport or pagtulong na pwede natin gawin sa mga kapamilya nating makeup artist is magbayad na lang po tayo ng tama. And nasa makeup artist na po yun kung gusto niya pong gawing for free. Pero wag naman po natin i-assume na, uy, make-upan mo ko, libre lang. Wag naman po yung gano'n. Siyempre, as makeup artist, tapos siyempre kadugo ka. Parang hindi magiging speechless po yun. Hindi na po siya makakapagsabi, ay, ang mangyayari po, ay sige, pero masakit po talaga yung sa loob nila na magme-makeup po sila ng libre para sa inyo. So, again, guys, sana po nakatulong po itong video na ito para po magkaroon po kayo ng idea kung paano po tayo magpa-price sa makeup natin. So guys, once again, this is Brian Loves and have a great day. Kung nakatulong po itong video na ito para sa inyo, so don't forget to give me a thumbs up and subscribe. Thank you po!